Nako, heto na, nagkagulo na. Sa wakas, BBM magre-resign na. Aba, di kinaya ang crisis, give up na. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito sa social media mga kababayan. Eto po, oh. Sabi po kasi dito mga karibyo natin, saang balita ngayon, 60 billion na pinakamalaking pautang ng World Bank nakuha ng Pilipinas para sa agrikultura. Aba, isang makasaysayang hakbang ang naitala ng Pilipinas matapos aprubahan ng World Bank ang $1 billion o mahigit 60 billion na pautang ang pinakamalaki nitong loan sa kasaysayan ng Pilipinas para sa modernisasyon ng agrikultura. Talaga ba? Baka mapunta lang po ito sa maleta. Kinakabahan ang taong bayan dito. Napakalaki nito. 60 billion mga kababayan. Okay? Mapupunta daw sa agrikultura. Ano bang mga proyekto ninyo sa agriculture? Oo. Nagtatanong lang po mga kababayan, no? Pilit yung pinaaangat, no, yung ating agriculture. Pero ang presyo naman po ng agriculture products ay grabe. Diba? Pinakamalaking pautang sa kasaysayan. Aba, ikaw na talaga. President Bongbong Marcos Jr., the best ka. Oo, the best ka sa pangungutang. Oo, wala namang project. The best kayo sa pangungutang at pangungurakot ng ating kaban. Diba? Hindi naman yan libre. Yung 60 billion na yan, mga kababayan, hindi po yan libre. Utang po yan ng Pilipinas. Nako po. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Carlos De Leon, nakaw now, maleta later. Nako po. Maleta na naman yan. Correct. Tuwang-tuwa kasi ang dami na namang maibubulsa. May pambayad ka ba dyan? Yun ang sagot, di ba? Utang ka ng utang. Ang tanong, may pambayad ka ba dyan? Diba? Taong bayan ang nagbabayad dyan. Kung yung ordinaryong Pilipino nga, takot mangutang dahil ayaw namin ng utang, di ba? Sa totoo lang, ayaw natin ng utang dahil takot tayo na araw-araw may maniningli sa'yo, di ba? Buwan-buwan or kinsinas may babayaran kang utang, di ba? Takot tayo dyan, pero itong administrasyong ito ay grabe. Di ba? Hindi takot mangutang kasi hindi naman pera nila ang ipambabayad. Di ba? Ganun sila Tapos utang, sabay nakaw. Okay? Hay nako. Kawawa ang susunod na presidente. Apakalaki ng problema ng Pilipinas at ng utang. Correct. How about coconut farming? Pagdadagdag oil at iba pa. Yan. Easy money. Yay. May nanalo na. Pamahagi mo yan sa mga tunay na nangangailangan. Hindi mo yan madadala sa langit. Ayan, sabi po ni Juan Sulayaw. Ayan. Sabi naman po ni Billy Joey. Paldo na naman ang maleta gang. Ayan, paldo na naman. Sabi ni Dong Raffles. Ayan. Basta ako, si BBM ang pinakamagaling na pangulo. O yun, no? Ever, dahil sa kanya lang natin naranasan ang mag-ani ng palay kahit nakakatanim pa lang. At dahil dyan, sobra na po ang supply ng ating bigas. Ngayon, bigas na po ang itatanim ng ating Pangulo, hindi na po palay. Kaya madami ang nagmamahal kay BBM tulad na lang ng mga bilihin dahil sa kanya. Marami ang nagbago. Ang dating tahimik po ay magulo na. Kaya dapat sabay-sabay po natin siyang yakapin ng mahigpit hanggang
mag-violate. Ayan. Kung pwede lang sana. Diba? Ang dami na ng utang pero taong bayan din magbabayad niyan. Hindi naman nakikinabangan ng lahat. Yun lamang nabibigyan ng ayuda ko, no? Correct. Diba? Kung uutang kayo, isipin nyo naman yung magbabayad. No? Ito sana sa mga government official, no? Kung uutang kayo, isipin nyo naman kung sino ang magbabayad yan. Diba? Kung kaninong pera ang ibabayad nyo dyan. Diba? Oo. Ang lalakas ng loob ninyong mangutang dahil alam ninyo na hindi ninyo naman pera ang ipambabayad dyan. Bakit hindi nyo ilagay yung sarili nyo sa sitwasyon ng taong bayan? Diba? Kung hindi ba kayo makasabi, magtipid muna tayo ngayon. Sardinas na lang muna yung ulam natin ngayon. Oo. Magtuyo na lang muna tayo ngayon kasi ang hirap ng panahon. Hindi nyo kasi yan na-experience eh. Dahil nagpapasasa kayo sa kaban ng bayan. Tapos kaming mga nagbabayad ng tax, hindi nyo kung anong kinakain namin para lang makapag-trabaho at makapagbayad ng tax, di ba? Diyos ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below. 60 billion na naman ang utang ng Pilipinas. Nako po. Ito mga karibyo natin, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Sa mga hindi pa ho nakakakilala dito kay Isabel Zamora, kapatid ho siya nitong si Pami Zamora, yung taba-ching-ching na congressman noong 19 Congress na mahilig mang-contempt. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang interview niya dito kay Ma'am Pinky Web. Butataho, ito nga isa sa mga kapanalig nitong si Luis Tro, kaugnay dyan sa impeachment nitong si VP Sara. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa interview na yan, itong si Isabel Zamora, rumekta ho muna tayo. Naku, viral ho ngayon ito mga kababayan. Saan ba naman ho kayo nakakita? Ika nga nitong si Senator Rodante Marcoleta na magbibigay ka ng iyong speech. Nung tatanungin ka na, bigla kang tatakbo. Huwag naman ganyan, Mr. President. Anak ng tokwa, alam namin, meron kang pagkasinto-sinto. Pero nasa kalagitnaan tayo ng krisis ngayong mga panahon na to. Sagutin mo ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Ano na ba ang estado ng gobyerno ngayong mga panahon na to? Sinasabi mo, may krisis. Nagbuo kayo ng, anong tawag dito? Crisis committee ba yun? Crisis response something o kung ano man yung binuo nyo dyan sa executive. Ibig sabihin, merong crisis. Ina-acknowledge nyo na may crisis. Maya-maya ang iyong tagapagsalita na si Auntie Claire sasabihin niya, walang crisis. Ano ba talaga? Sabog-sabog ho eh. Parang ang ginagawa nila, puro kasabugan ang ginagawa nila. Yan sa balita mo. Namuurin mo natin at ating salang-sabi itong si Marcos Jr. Diyan sa kanyang President Address on protecting Filipino families amidst global oil price increases. Nako ng petrol. Kung babasahin ho natin yung pamagat, talagang pinakahaba-haba eh. Diba? Pinakahaba-haba. Anak ng toko, wala naman palang kwenta. Ito ho ang Presidential Address on protecting Filipino families amid global oil price increases. Ito ho, panoorin natin ito mga kabayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa ating sa mga nagsusubaybay sa ating ngayon. Nandito po tayo upang makapagbigay ako ng karagdagang report tungkol sa mga ginagawa ng ating pamahalaan. Magre-report na naman po siya mga kababayan, kaya makinig kayo ito ang presidente, magre-report na naman po. Sa harap ng hamon ng nangyayari dahil sa gera sa gitnang silangan. At ang kasabay niyan, dahil nagkagera, dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan, ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo at lahat ng produkto ng petrolyo. Di ba yan ang problema? Puro maleta ang inatupag nyo, puro pamumulitika, impeachment kay VP Sara, pagpapadala sa dahig Netherlands at pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang problema. Ngayon, inabutan tayo ng ganito. Ano nangyari? Mag-resign ka na, Brad. Kaya kailangan natin, mula nung nagsimula ito, February 28. The next day, ay nagmi-meeting na kami. Sinimula na namin, sabi namin, tiyak ito. Kahit umakyat ka agad ang presyo ng langis. Kaya sabi namin, hanggat may gera. Pambihira naman, no? Mga simpleng salita lang ang sinasabi mo, Brad. Hindi mo ayaw ba lumabas yung mga salita sa bibig mo? Paano? Baka sabog ka na naman. Baka sabog na naman sa pulburon to eh.
Yan ang problema. Tigil-tigilan mo kasi pagsasabog mo ng pulburon. Itong presyo ng langis Masama ay na naman. mananatiling mataas. Kaya mahihirapan ngayon ang taong bayan dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis ay malaking perwisyo sa ating mga kababayan. At sa lahat ng bagay, kaya gumawa kami ng plano kung ano ang mga kailangan gawin upang pagaangin naman ang magiging epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kaya simulan ko sa mga Baka ayuda na naman yan, mga ayuda yan, sigurado, ayuda na naman yan. bagay dahil although meron tayong mga report, nakita naman ninyo kung ako ay pumunta sa PITX sa terminal para kausapin at ang mga bus operator magbigay ng kaunting tulong sa kanila upang naman hindi naman masyadong itataas ang pamasahe. At nakapagbigay na rin tayo sa mga transport workers ng mga tulong. At kaya't para makumpleto lamang, Ang tanong, ilang transport workers ang sinasabi mo? Diba? Sa dami buong Pilipinas, sa Luzon lang kayo. Grabe kayo ha. ang kaalaman ng ating mga kababayan, kaya't ako nandito upang ma-report sa inyong lahat kung ano na ang aming ginagawa. Ang nagawa na natin, unang-una, ang una naming na pinag-aalala ay ang ating mga OFW. Yan. Dahil talaga sila, nasa lugar sila ng gera mismo. Yan. Kaya delikado ang kanilang seguridad. At delikado Brad, don't state the obvious. Alam natin na na delikado. Ano nga ba sabi mo noong nagkaroon ng problema? Magtago na muna kayo. Di ba? Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo nun. Baka malakas na naman tama sa'yo ng pulburon. Huwag mo na sabihin sa amin yung alam na namin. Sabihin, ipaliwanag mo sa amin yung hindi pa namin alam. Alam namin na delikado. Kaya nga gusto na nilang umuwi. Tapos sinasabi nyo walang lumilipad na aeroplano. Palibasa, utak mo lang lumilipad. ang kanilang buhay. Hindi lamang ang kanilang hanap buhay, kundi mismo ang buhay nila. Kaya mabuti na lang at maganda ang relasyon natin Yan. sa mga Middle East countries kung saan nandun ang karamihan ng Pilipinong doon nagtatrabaho. Mabuti na lang at magandang relasyon natin at kinakaibigan natin silang lahat at very appreciative ang mga host countries sa ating mga workers dahil nga sinasabi nilang napakagaling at napakaganda ang kanilang ginagawa Sasabi ko. ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kagad at tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at Ito si President Bongbong Marcos, no, pag nagsasalita, hindi po direct to the point, no? Parang nagsusugarcoating muna, no? Pinaano niya muna pinatatamis niya muna yung kanyang mga salita para mas lalo tayong maengganyo, no? But sa totoo lang, nakakainis, no? Nakakainis po pakinggan. Hindi niya madirektang masabi kung ano yung gusto niyang sabihin no? O gusto niya muna tayong, okay, matutuwa. Anong matutuwa dyan? Diba? O sinasabi niya muna kanina, yung mga Pilipino, magagaling, di ba? Nagigira na nga, magaling pa rin ang inaatupag mo. Hindi ba pwedeng direct to the point? What is your plan? Ano ang plano ninyo? Huwag nyo na kaming, nako po. itiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Unfortunately, ay kahit na sa lahat ng ating nagawa, nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging Brad, alam na namin lahat yan. Ano yung mga ibabalita mo? Ba't ka ba lumabas? Anong dahilan ng paglabas mo, anak ng toka? Alam na namin lahat yan. Bigyan mo kami ng bago. Reporter ka casualty. Oh. At patuloy naman ang aming ugnayan at para sinasabi, kasi marami nagpaplano, pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna, dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan So, ang gagawin po nila mga kababayan ay makikinig lang. Oo. At magtatanong.
Ayan po ang gagawin nila. ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano? Kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagnanais umuwi? At sa pag-ugnayan na yan, Pero teka lang, bakit yung Singapore nakalipad, di ba? O bakit yung Singapore nakalipad papunta doon at kinuha yung kanilang mga tao? Bakit ang Pilipinas nag-aantay lang, nagtatanong, nagmamasid, di ba? Ganun tayo eh. Akala mo mabilis sila kumilos pero di ba sabi ni Claire, ang bilis na ng trabaho ng presidente, wala namang nakikitang trabaho ang tao bayan. ay dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan na nagnanais umuwi. Meron pa rin talaga na sinasabi na hindi naman daw nila, hindi ang pakiramdam naman nila. Ano? Buwisit na yan. Wala akong naintindihan. Ano, hindi ba talaga kaya magproseso ng utak mo na isang train of thoughts lang? Hindi pwedeng patalon-talon? Hindi ba kaya? Ay safe naman daw sila. At sige, nasa sa kanila yun. At ngunit yung mga iba ay talagang naririnig na raw yung bomba. Doon malapit doon sa kanilang tirahan. Yung kwento ng mga nakausap ko, yung mga nakausap. Yan ang sinasabi ko. Ha? Yan ang sinasabi ko. Dadaan mo kami sa kwentuhan eh. Anong bago? Alam namin yan. Natural, nandun ka sa gitnang silangan. Kahit saan ka magpunta dyan, talagang dinig mo mga putukan. Ano bago? Ganun na nga. Sabaw. Ang nakakaawa, yung mga mas may edad na, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. Dahil siyempre, kahit Ay, nako. Tapos na po magkwento ang ating lolo. Diba, maalala nyo yung mga lolo natin nagkikwento ng mga nakaraang panahon mga kababayan na buhay pa sila. Diba? O hanggang ngayon, kung buhay pa, nagkikwento pa rin ba? Ganito eh, no? Bago ma-direct to the point yung gusto niyong sabihin, napakarami mo nang ikikwento para mas lalo kang malito. No? At mas lalo mong ma-enjoy yung kanyang pagkukwento. Ganun na ganun po ang nakikita ko dito kay President Bongbong Marcos Jr. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Just comment down below mga karabin natin. Don't forget to like the video. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.